Actually, mao ni ang nag-start pod sa Tamiya, sila si Arman kag si Girly. Dayon gisigundahan namon didto. Kadayon nag-grow na ang Tamiya sa nga time. Kag amo gini sila ang una didto nga gipadala nakon kay may gift manggod ni sila sa soul winning kag sa intercession. Although may kaluyahon sila, pero ang gift nila ara sa soul winning kag sa intercession, hangtod nga nakapurma ang Tamiya. So salamat sa Dios kadayon ang ila sinibalay amo nang gi tukuran naton sa simbahan diha mo nang ila balay. O una sila nga kasal. Pagkaaga nangita si Gingging kay may short nga gihalay. O gipangitaan na si Sani, imo ni short Sani, patay na ra ba to si Sani. Imo ni short, sino man ni short, nga imo gipasagdan lang ni. Si Arman nagagwada dire. Siling sigiging imo ni short man, ambe ate geng, oy. Ang akon man ni short, ang gihubo man ni Girly kagabi. Pero una dagani siya mga memories dire. Dagani siya memories dire. Kaya di naman ni siya kaklaro. May lang kundi sila mag-away ni Girly kay sugin lang siya ni Girly nga may hayayan. Kapilago ni siya maliog sa halayan. Di ni siya kaklaro. But tingala po ko hantod karon na masahiro ni sa Cadiz. Nag-drive ni tricycle. Usahay ko no, ang driver niya mo ingon to, nabunggo na ta. Kita. Amo na nga, salamat sa Ginoo kay nakabisita sila dire. Mga pamilya na to dire. Nag-start yun na sila dire. Kag amo ni sila po sa una nagabisitasyon dito sa Putian. Lakaw lang. Ini gabi guyuro na ni siya ni Girly. Kay di na magini siya kaklaro. Nag-upod po ni sila ni Pastor Tibon, si Nancy nga puro harapon. Muning grupo na mo sa una. Nadugangan pa to kang Pastor Louie nga piang sadya sa una. Muning amon tripping diri sa una, mga pastors inig kahapon na ari na diri magpundok na kag usan ni sila. So praise God ang banding namon sa una. Salamat sa buhi nga Dios. And this time aton pakpakan ang Ginoo. Kadayon sa hindi pa ko maghatag sa mensahe, akon gipangabay ang pamilya nga nagpasalamat sila si Risa, dalon naton si Irene, kag bisan pa man Sister Heidi. Ila na lang pamilya. Abi mo lang ako, ang pagpasalamat karon endangered species na. Tungod sa aton panahon, laliman kahibalo naman ta sa sitwasyon. Amo na nga ang pagpasalamat insakto gining gihambal sa Bible. Someday, this is what amazing gratitude. Kaya nga man, talagsa ka na lang makakita pasalamat. So matindog ta, aton sila pangabayon, diri kamuday, ilan ni offering sa pagpasalamat sa Ginoo pod sa kang hayrin. Ako, pasalamat giko sa Ginoo kay ini nga bata, gi-revive sa Diyos. Gi-revive sa Ginoo. Diri kamo sa tunga. Gigamit si Risa sa Ginoo para sa iya pamilya. Actually, mga igagaw po ni sila ni Gina Pasman dito sa Cadiz. Si Hiren, di naman to si Hiren day. Nagkuha pa siya. Sige, mga muyo na lang ta. Inang mga muyo ta, bisan pa man sa kang Risa, nga gigamit sa Dios pagpasalamat. Ang aton lang po pangamuyo kang Risa, nga ang iya gitawag future husband nga maparehas pud sa iya. Kaya ako ang concern po nakon nga ang iya mapares nakasabot sa iya pamilya. Kay budlay kundi makasabot sa iya pamilya. Munang ang burden po nakon bisan sa mga young people. Kay ako malipayon po ko kung ang young people magpuyo nga malinawon. Do kanami pud pamation. Subong sina. Do hindi may pamation nga mga guba ang kaldero. Tungod kay may pirmi away. Muna nga, ang akon pod concern kang Risa, nga ang iya mapares, kay padung magini siya maminyo.
Oh, padung magini siya maminyo. Subong sina. Ang akon pangamuyo nga ang mapares niya makasabot sa iya pod nasabtan. Kaglabaw sa tanan sa iya pamilya. Kay budlay kundi kamo magkasabot nga duwa. Magkasabot lang kamo sa physical pero sa spiritual kundi kamo magkasabot budlay. Amo nang problema gyud usay sa kaminyoon. Amo na nga magabayaw ta sa ton kamot this offering of thanksgiving sa sini nga pamilya. Pasalamat ta kay may mga tao pa nga may ara kasing-kasing nga mapinasalamaton. Amo na nga usahay labi ning mga tao bala nga over practical na kaayo. Musiling na lang dayon kung imo pa na gi-savings. Mahal karon ang palitunon. Oh, pero tandaan naton, hindi kabayaran ang kabuhi. Oh, hindi kabayaran ang kalinaw. Hindi kabayaran ang kaluwasan. Ini nga nadawat naton. Actually, hindi papaigo ang blessings nga aton gipreparar. Kulang pa ni. Amo na nga bisan sa sinila nga paagi, ato nalipay ang Diyos. Magadungan ta pagpasalamat sa sini nga pamilya, magadungan tatanan. O Dios nga gamhanan, Lord, nagakilala kami nga ang imo o Dios pulong, amo o Dios ang amon gikabuhi. Madamo nga salamat labi na sa panimalay nila ni Sister Heidi, O Lord. Pud sa kang Risa, sa iya mga utod, labi na, O Lord, sa kang Hyrin, nga imo gi-revive ang iya kabuhi, Ginoo. Utang namon nga kabalaslan sa imo. Tungod kay nakita namon paano ka nag-restore sa kang Hyrin, Ginoo God. Amon nakita, Ginoo, ang kabuhi niya. But you are a good God. Nagahimo ikaw sa mga milagro nga mga butang. Ang hindi masarangan sa tao, ang hindi mahimo sang reliyon, pero nahimo nimo, Ginoo Dios. Busa nagpasalamat kami. Lord, ini nga pagpasalamat, Ginoo, kinasing-kasing namon nga gikilala nga paagi sa sini nga pamilya. Ila nakita kag nabatyagan, O Dios, ang ila utang nga kabalaslan, Ginoo. Gani ang akon pangamuyo bisan pa man sa kang Risa, Ginoo Dios. Ang iya kasing-kasing nga mapinasalamaton, Lord, iya kini ikabuhi, Ginoo Dios. Hantod nga sa iya, Ginoo Dios, kaminyoon, irigalo pod sa iya ang tao, O Dios, nga sumala pod sa iya, Ginoo, panabot, Ginoo God. Lord, nagapangamuyo kami bisan pa man kang Sister Heidi nga nangin inahan, Lord, nakahibalo ikaw sa mga kabugatan niya, ang pas bisan pa man sa mga problema, pero maayo ikaw nga Dios. Kag salamat, Ginoo, nga ikaw ang Dios ang nagahatag kalinaw, nagahatag, O Dios, bisan pa man sa espiritu sa pagpasaylo, sa espiritu, O Dios, sa gugma nga ara sa ila. Salamat sa sini nga pamilya nga nagpasalamat. And once again, ini nga pasalamat, O Lord, amon gibalik sa imo tungod kay ikaw ang takos nga magdawat sini. Ang ngalan ni Kristo Jesus amo mapasidunggan sa sini nga kabuntagon. Sa ngalan ni Kristo Jesus kitang tanan mag-ingon. Amen. Kagama. Magalingkod tatanan kadayon. And this time, magapamati ta sa pulong sa Diyos. Usa sa tun-an naton, ining about sa Gifadayag, Kapitulo 5, 1 hangtod sa 14. Yes, of course, pasalamat ta sa Dios tungod kay wala naton na miss ining oportunidad. Kasagaran karon basta Sabado na, after sa Holy Week, ang kasagaran karon sa pamilya, dito nila spend ang ilang Domingo sa beach. O, ang iban pangaligo, way sila nagdumdum nga ang kabuhi, nga gipanalanginan, nagsukad kini sa kamatayon ni Kristo Jesus. Amo na nga kita, gikilala naton ang dako nga kadaugan sa Dios nga aton gialagaran. Amen. So once again, salamat bisan pa man sa aton mga bisita. Salamat bisan pa man kay Ari si Clark. Kitang tanan, welcome ta sa ngalan ni Kristo Jesus. Ilabi na sa mga naglantaw sa aton karon sa live. Dalaygon ang ngalan sa Dios. Ang aton tun-an, we face the unknown future without fear. Kita mismo nakahibaluta unsa ang aton sitwasyon karon. Amen. Daghan karon ang masiling nato na discourage, na depress, kagdayon nangin hopeless sa dagan sa kapanahunan. Samot na ang aton paggobyerno karon, duway klaro ang iya pagrinda sa aton panggobyerno.
Yes, siling panikuritin boom, if we look the word, you will depress. But if you look Jesus Christ, you will address. Amen. So yes, of course, tandaan naton, kita nga Kristohanon, may ara ka paglaom. May kaugmaon nga gitagana ang Diyos sa aton. Abi mo lang, ang mga Israelites, baliko na kon ang gihambal na kon gaina. Sa dira nga, pagwao na sila sa Dios dito sa Ehipto. Abi nyo lang, gipakaon sila sa Dios, kagdayon, gibusog sila sa Ginoo, kay nga, kahibalo ang Dios, nga ini nga mga tao, iya dadon sa insakto nga plano para sa iya. Ang nasayran sa mga Israelites, nga dadon lang sila sang Dios sa duta, nga diin gisaad niya sa ila mga katigulangan. Pero wala gyud kahibalo ang Israelites kung diin sila dadon nga dalan. Ang ila lang nahibaluan ang promesa sang Dios nga mao ang duta nga saad nga diin didto sila ibutang sa Dios. Pero wala sila kahibalo kun diin ang ila agian paduong sa duta nga saad. Kag mao po ni sa aton. Yes, of course, kahibalota nga ang Dios naton may maayo siya nga promesa para sa aton. Pero tandaan naton, ang aton journey sa sini nga kalibutan, may mga unpredictable nga nagakatabo. Amo gani na nga, luyo sa journey naton, sometimes ma-encounter naton ang mga temptation sa pag-alagad. Ma-encounter naton ang mga trials sa pag-alagad. Labi na sa sini karon nga kapanahunan, kahibalota sa krisis nga naglambot sa aton. Magangad ko sa simbahan, hindi malikayan nga hindi ko makahuna-huna nga makasiling ko. Ang aton project sa simbahan na timing yun nga grabe pag-increase sa material. Oh, na timing yun. Makasiling ka, kung waay ka sa Diyos, mahopeless ka. Laliman ka ang material sa bantayan, sa baybay pa lang, 70,000 size na. Kung itandi nimo ang presyo dito sa gitawag sa Negros, ang ila dito baybay tag 1,200 lang. Ingana, grabe kataas kayo. Amo na nga nakaingon ko, gitiming nga luyo sa sini nga project, amo pod ang pag-increase sa tanan nga mga material. Pero ang nakanami lang, nga may pulong sa Diyos nga naga-comfort sa ato. Amen. Nga hindi ta pagpabayaan sa Diyos. We face the unknown future without fear. Just imagine, ang balo nga babay sa Saripat, sa wala pagipadala dito si Elias, ang mindset niya, ang ila nga kabuhi, dira na lang kutob. Kuha ninyo? Ang ila nga gitawag, ang iya nga hunahuna, diri na lang kutob ang ilang kabuhi tungod kay katapusan na nila nga meal. It is because sa ilang nga panahon, hindi kay nagmahal ang gasolina, kay nga way pa man yun sa una ang gasolina, although may mga oil sila, pero sa mga lampara nila. Pero ang crisis nga naglambot sa panahon ni Elias, tungod sa grabe nga init, sobra tulo kag tunga nga init, kag ako nagtuo, kung bisan ang kalibutan naton, bisan magbarato pa ang gasolina kon, butangan po tag-init diri nga mga tulo ka tuig. Crisis gyapon. Oh. Drought na mo. Tisad to nga panahon, ang babae nga balo sa Saripat, ang una-una niya nga, human sila makakaon, mapatay na sila. Kay last meal na to nila. Pero ang Ginoo, shadow katahom. Meaning, way kahibalo ang babae nga taga-Saripat nga may plano ang Diyos sa iya kaugmaon. Amen. Way kahibalo ang balo nga babae nga ang Diyos may pinakadabis nga plano para sa iya kaugmaon. Kag amuni sa kabuhi naton. Amen. Amuni sa kabuhi naton. Although way ta kahibalo sa mga butang sa journey taton. But yes, of course, may matahom nga plano ang Diyos para sa aton. So, let us face the unknown
future tungod kay ang Diyos ara. Siling pa ni Christ sa kadamo sang balo nga babay dito sa Saripta, pero nga dito pa si Elias gipadala. Nakuha ninyo? Sa kadamo sang babay dito sa Saripta, pero nga nung dito pa si Elias gipadala tungod kay may maayo nga plano ang Dios sadto nga babay. Kag amo po ni para sa aton. Amen. Sa kadamo sang tao diri sa bantayan, pero nga nung kita pa ang ari diri. Nga may maayo nga plano ang Dios. Pakpakan na to ng Ginoo. And this is what our topic for today. Amen. Lantaon na ton ang gipadayag kapitulo 5 sa bersikulo 1 pakadto sa 14. Ato ni tiwason pagbasa, akong gipangabay si Brad Chabi sa pagbasa sini kag pagtamod sa inyong mga Biblia in Revelations chapter 5 in verse 1 pakadto sa verse 14. Akon giangyos Brad Chabi. Amo ni nag-MC sa aton sang 7 sayings nga makakatawa ka. Brad Chabi? Ang pulong sa Dios atong mabasa diya sa gipadayag kapitulo 5 sugod sa 1:14. Ari gorong isa brado. Ari brado. Sige. Duha ko lang Sige. Ari. Murag di man mo uyon. Sugod sa 1 ngadto sa 14. Nakita ko ang usa ka linukot nga basahon diha sa tuong kamot ni adtong naglingkod sa trono. Gisulatan kini sa sulod ug sa gawas ug gisilyuhan og 7 ka silyo. Ug nakita ko ang usa ka gamhanang anghel nga nagsinggit. Kinsabay takos nga motangtang sa mga silyo ug mobukhad sa linukot nga basahon. Apan walay bisan kinsa sa langit o sa yuta sa ilalom sa yuta nga makabukhad sa linukot nga basahon o makakita sa sulod ni ini. Naghilak ako pag-ayo kay wala may nakaplagan nga takos pagbukhad sa basahon ug sa pagtan-aw sa sulod ni ini. Unya usa sa mga pangulo miingon kanako, ayaw paghilak kay ang leon sa banay ni Juda ang gamhanang kaliwat ni David. Midaog og makatangtang siya sa 7 ka silyo og makabukhad sa linukot nga basahon. Unya nakita ko ang usa ka nating karnero nga nagtindog taliwala sa trono nga gilibutan sa 4 ka buhing binuhat ug sa mga pangulo. Ang nating karnero daw miagig pagkamatay. May 7 kini ka sungay ug 7 ka mata nga mao ang 7 ka espiritu sa Dios nga gipadala ngadto sa tibuok kalibutan. Miduol ang nating karnero o gikuha niya ang linukot nga basahon gikan sa tuong kamot ni adtong naglingkod sa trono. Sa dihang gihimo niya kini ang 4 ka buhing binuhat ug ang 24 ka pangulo nang hapa atubangan sa nating karnero. Ang matag usa kanila may dalang alpa ug mga bulawang panaksan nga puno sa insinso nga mao ang pag-ampo sa katawhan sa Dios. Nag-awit sila og bag-ong awit. Takos ka sa pagkuha sa linukot nga basahon ug sa pagtangtang sa mga silyo ni ini. Kay gipatay ka og pinaagi sa imong dugo, gitubos mo ang katawhan alang sa Dios. Gikan sa tanang banay, pinulungan, katawhan ug kanasuran. Gihimo mo silang gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Dios ug maghari sila sa kalibutan. Ug mitan-aw ako pag-usab ug nadungog ko ang libuan kalibong mga anghel. Nag-alirong sila sa trono uban sa 4 ka buhing binuhat ug mga pangulo ug nag-awit sila sa makusog. Ang nating karnero nga gipatay takos sa pagdawat sa gahom, sa bahandi, sa kaalam ug sa kusog, sa dungog, sa himaya ug sa pagdaig. Ug nadungog ko ang tanang binuhat didto sa langit, dinhi sa yuta ug sa ilalom sa yuta ug sa dagat. Ang tanang binuhat sa tibuok kalibutan
ug nag-awit sila nga nag-ingon, alang kaniya nga naglingkod sa trono ug alang sa nating karnero ang pagdaig dungog himaya o gahom hangtod sa kahangturan. Sa 14, mitubag ang upat kabuhing binuhat nga nag-ingon, Amen. Og nanghapa ang mga pangulo og misimba. Magaampo kita. O Dios nga gamhanan, salamat Lord sa imo pulong. Gamita ang imo kubos nga alagad sa pagsulti o Lord sa mga pulong nga nagahalin sa imo. Kag nagaampo kami sa balaan ni Espiritu Santo nga mao ang pinaka-the best namon nga magtutudlo Ginoo. Haplasi kami, hatagi kami og kaalam, panabot, kag tabuni ang amon mga igdulungog nga dili o Dios maagaw sa kaaway. Nakahibalo kami nga sa sining katapusan nga kapanahunan. Lord, ang amon kabuhi o Dios nagkinahanglan sa imo mga giya, pagtudlo, kag initanan amon makaplagan diha sa imong pulong. Busa salamat sa sining nga kabuntagon sa ngalan ni Kristo Jesus kitang tanan mag-iingon. Amen. Kagamen. Let us focus our hearts and minds sa pagpaminaw sa pulong sa Dios as we continue about sa aton gitun-an as facing the unknown future without fear. Yes, kung lantaw naton ang gipadayag. Ang linukot nga basahon nga gigunitan sa Dios. Nagisgot kini sa mga matabo sa katapusan. Amen. So meaning, ang Diyos naton, siya ang nag-uyat sa katapusan. Mabito na nga ang Jeremiah sa chapter 13 in verse 23, kung lantaw naton diri, as being human, we are finite. Meaning, limited ang aton resources. Hindi lang kay masiling naton sa finances, labaw sa tanan, sa kahibalo, kaglabaw sa tanan ang paghibalo sa umaabot. Amo na gani nga may mga tao nga mga sigurista nagduol sa mga fortune teller para nga mahibal-an nila ano ang ilang kaugmaon. May mga gitawag ulitaw, dalaga nga nagpaduol sa mga baraha, labi na diya sa gitawag sa pili, kay gusto magpatagna kung sino maparis nila. But only God knows because He holds our future. Ang hambal diri sa Jeremiah 10:23, Ginoo, nasayod ako nga walay tao nga makapaniguro sa iyang kaugmaon. Tandaan naton, kita nga mga tao, limited ang tanan nga ari sa aton. Mabito na nga baliko naton, kita gi-encourage kita sa Biblia ang pagtapik diha sa Dios kay ang aton Dios nga gialagaran waay limitado sa iya. Amen. Waay nagakaubos ang kaalam nga halin sa Dios. Pero kita aton i-confess almost we are nothing. Siling pa ni Jeremiah, nasayod ako nga walay tao nga makapaniguro sa iyang kaugmaon o makabuot sa mga butang nga mudangat sa iyang kinabuhi. So meaning, kita nga mga tao, it is almost nothing at all tungod kay hindi naton maplastar kag mabutan ang dagan sa aton kaugmaon. But God knows everything. Amo na nga ang Isaiah, kung lantaw na ton, labi na diri sa chapter 41 in verse 4. Siling pa diri niya sa is English, I am the God who will do this and will cause it to happen, says the Lord. I am the God who told you about everything from the beginning. I, the Lord, am the first, but I am He with people at the end. Lantaw na ton sa gitawag EFD sa Cebuano. Kinsa ang naghimo na ining tanan? Kinsa ang nagbuot sa tanang panghitabo? Amen. Kitang tanan mo ingon, sa tanang panghitabo. Tandaan naton ang gubat sa Middle East, hindi ni aksidente. It is already written by the Word of God. Kahibaluta sa Persia, sa biblical nga gitawag, masiling naton, propesya, nga everything it is already written.
walay panghitabo sa kalibutan nga wala na masulat diha sa Biblia. Anong hambal diri? Kinsa ang naghimo niining tanan? Kinsa ang nagbuot sa tanang panghitabo sukad pa sa sinugdan sa mga henerasyon? Ako siling pa sa Dios ya. Iya gi-introduce ang iyang kaugalingon. Ako ang Ginoo nga anaa na sukad pa sa sinugdan. Sukad pa sa sinugdan sa kalibutan og anaa usab gihapon ako hangtod sa katapusan niini. So nagpasabot ang tanan butang, it is already written by the word of God. Amo na nga ang aton paglaom ara sa Dios nga aton gialagaran. Amen. Kag ano panghambal niya sa Isaiah 46 verse 10. Lantaw na lang naton sa gitawag EPD sa Cebuano nga version siling padiri. Sa sidugnan pa lang gipadayag ko na ang umaabot. Sukad pa kaniadto giplano ko na unsa ang mahitabo. Amen. Sukad pa kaniadto giplano ko na unsa ang mahitabo. Matuman gayud ang akon mga plano, himuon ko ang tanan kung gustong buhaton. So nagpasabot, hindi naton mapunggan ang plano sa Diyos. Amen. Yes, ang gihambal sa Proverbs, many are a plans of man's heart, but it is the Lord purpose will prevail. Yes, as being human, we propose, but God sometimes dispose. Damo ta mga plano sa kabuhi, pero kung hindi plano sa Dios, barahon gyud na sa Ginoo. Nga ang plano sang Dios amo gyud ang matuman. Amo na nga ang aton gitun-an karon sa sini nga passage. Yes, of course, sa kabuhi naton ang Dios naka-arrange na ang iya plano para sa aton. Kung hindi ka mo bulag sa Dios sa pag-alagad, kung hindi ka mo biya sa Dios sa pag-alagad, ini nga plano sa Dios mapulfilled ni hangtod nga mamatay ka. Pero kung ang kabuhi nimo, isipirit nimo sa Dios, mamatay ka nga wala nimo na perform ang plano sang Dios sa imo kabuhi. Amen. Singa na ang imo katapat, may matahom nga plano ang Dios sa imo kabuhi. Amen. And this is what talking about sa gitun-an naton. Yes, we face the unknown future without fear. Why? Because there is a God who holds our future. Kung lantaw naton ang Revelation sa chapter 5, yes, of course, as we study this passage, nagisgot kini sa usa ka Dios nga naggunit sa linukot nga basahon, kag ang gigunita niya is talking about the future. So meaning, He holds our future. In chapter 4 sa Revelations, kung lantaw naton, kay ang aton pagtuon mostly nakafocus gyud sa book sa Revelation. Ang chapter 4 sa Revelations, kung lantaw naton, ang tanan dito nakapokus dito sa trono sang Dios. Dito po naton makita nga sa trono sa Dios, ang bangaw o ang rainbow, it is almost a perfect circle. Sa aton dire, kung may bagyo kag ulan, ang rainbow nga makita naton is half. Pero diri sa chapter 4, ang rainbow nga nag-alirong dito sa trono is almost a perfect circle. Why? Because eternity, labi na sa tanan ang langit, it is considered as a perfect place. Amen. So, pag-abot dito sa gitawag chapter 4, ang focus sa tanan dito sa trono. And according sa gitun-an naton, kung lantaw naton diri, pag-abot na dito sa chapter 5, dito sa libro sa gitawag sa gipadayag, ang focus na transfer na dito sa 7 ka gitawag silyo, dito sa linukot nga may 7 ka silyo. Dito na na-shift ang focus sa usa ka Dios nga nag-uyat sa linukot nga basahon nga dunay 7 ka silyo. Amen. Kag ang Biblia nagambal, according pa sa gitun-an naton, sa notes naton, siling pareha, the scroll was not buried, nor often
because it was rolled up and sealed with 7 seals. Kung lang taon naton balik dito sa chapter 5 verse 1 to 2, basahon naton balik para nga masabtan naton siling pa dito sa aton teksto sa gipadayag kapitulo 5. Nakita ko ang usa ka linukot nga basahon diha sa tuong kamot ni adtong naglingkod sa trono. Gisulatan kini sa sulod og sa gawas og gisilyuhan og 7 ka silyo. So meaning, pag-abot na sa chapter 5, na-transfer ang ila dito panglantaw, dito na sa linukot nga basahon, nga gigunitan sang Dios nga naglingkod sa iyang trono. Kag ining linukot nga basahon, may ara na daan sulat. May sulat na sa gawas kag sa sulod. Kag hindi kini maabrihan, tungod kay gisilyuhan kini sa 7 ka silyo. Hindi mabuksan tungod kay gisilyuhan sa 7 ka silyo. Amo na nga kung lang taon na ton, the scroll was not buried nor opened because it was rolled up and sealed with 7 seals. Nga 7 ka silyo, baliko na ton, the number 7 is a perfect number of God. Amo gani na ang Antichrist, which is ang taong yawanon, ang gigamit sa iyang identity is 666 because that is what the name of a man, but the number of 7, it is a perfect number of God. Amo na nga, in the accident, it is because ang 1 week is 7 days. Amen? Kag ang Bible ko lang taon na ton, ang city palabras nga aton gitun-an, it is almost as 7. Amen. Kag kung lang taon na ton sa gibasa, bisan pa man ni Brad Chabi, makita na ton dito ang 7 ka sungay, ang 7 ka mata. Amen. Because the number 7, it is a perfect number of God. Amen. Because ang nakita niya nga 7 ka sungay, 7 ka mata, it is symbolizes His attributes. Musiling kaganig sungay, speak about His dominion, ang gahom sang Dios. Meaning, ang iyang attributes is considered as an omnipotent God. Meaning, ang iya pagka makagagahom nga Dios, hindi matupungan. Kagwalay makatupong sa iya. Ang gahom sang Dios, nature ni niya. Duna ni sa iya, while ang gahom ni Satanas hindi originated sa iya, ini nga gahom iya lang ni gipossess tungod kay gihatag sa Dios. Si Satanas hindi gamhanan, ang Dios naton gamhanan nga Dios. Amen. Amo nang ang Bible na gambal, Apostle John, which is John the Beloved, mabitaw na nga sa aton 7 sayings kung nakabantay ka mo, ang may pinakadamo nga suwat sa 7 sayings, si Matthew, si Luke, kag si John. Amen. It is because si John, amo lang ang nag-unong dito sa cross. Kag si Lucas, may rating siya. Siya ang nakasulat dito sa first, kag labi na sa gitawag sa tung 2 ka makasasala. It is because Lucas, it is not considered as apostle. Basahan ninyo sa Bible kung nabilong ba si Lucas sa 12 apostle. It is not. Si Lucas, he is what a Gentile believers. Ang iya nga gitawag, ang iya pagkatao, hindi siya Hudyo. Grigo ni siya. Ang iya nga gitawag, ang iya profession, he is what a doctor. Kag sadto nga time, kung lang taon ni mo si Luke, madetail niya tanan ang istorya. Kaya nga, sadto nga time, grabe ang mga philosophers sa gitawag sa Grecian Empire, sa panahon nila ni Aristotle, sa panahon nila ni Socrates, kag dirigikan si Lucas. Amo na nga siya ang may pinakadamo nga record, it is because lahi ang iya nga mindset. Kaglabaw sa tanan si John. Si John the Beloved, siya lang ang apostoles nga namatay sa natural nga kamatayon. Namatay siya sa edad nga 1 ka gatos. So Apostle John, writing on both sides of the scrolls, nakita niya nga ang gigunitan sang naglingkod may sinulat na sa gawas kag sa sulod. It is because kini manggod nga panan-awon ni John, hindi ni kay basta lang iya. Didto ni siya sa isla sa Patmos, kag gipakita siya sang Dios ang mahitabo sa katapusan.
Meaning, according pa sa mga gitawag theologian, ang pagpakita sa iya sa Dios sa sini nga pananawon, didto ni gihapak kay naglantaw ko sa Discovery, ang langob dito nga gitaguan ni John D. Bilab dito sa isla sa Patmos, gireview man sa Discovery, didto ni gihapak sa pinakalapad nga bato, daw naglantaw si John D. Bilab sa salida. Grabe katahom ang gihimo sa Diyos. Kag amo ning nakita niya. Meaning, klaro pa niya nga ang gigunitan may sinulat na nga daan. Amen. Kag siling pa sa Bible, ining sulat, may ara siya significant. Meaning, the writing could nothing more be added. May sulat na nga daan, nagpasabot nga ang Biblia nga gihatag sa aton, hindi na pwede dugangan. Daan na ni natapos. Pero lang tabla ang panahon na ton, perti kadamo may gidugang. Amo na nga ang Ginoo masukog, mo bitaw na nga sulti na kon sa Kristyanismo may duwa lang ka klase, gitawag paganistic Christianity kag dayon biblical Christianity. Ang aton sistema sa pag-alagad sa Dios, we rely and we are a biblical Christianity nga nagkabuhi ta sumala lang sa gisulat sa pulong sa Dios. Pero ang paganistic Christianity nagkabuhi sila sumala sa gidugang. Latobla, perti kadamo may gidugang. Tawa, sinong gidugang? Hindi na maihap ang mga gidugang. May mga tarpulano kag tarpulana nga gipuno. Laliman ka. Amo ni ang sistema naton. Nagpasabot, nahuman na ni, hindi na ni mo bagay papunan. Uway na bakanti. It is already finished. May sulat na sa sulod kag sa gawas, pero perti kadamo ang may nagdugang ka. Amo ning dagan karon sa kalibutan. Oh. Damo may kipuno. Lantaw na ton ang gipadayag 22:18. Siling padiri sa gipadayag. Ako si Juan. Last letter na niya. Ako si Juan. Nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga propesiya nga anian ining libruha. Ang magdugang niini, dugangan usab sa Dios ang ipahamtang kanila nga mga katalagman nga gihisgutan niining libruha. Let's say, for example lang, anong gidugang? Ang gidugang purgatorio. Oh. Ang gidugang limbos. Ang gidugang ang rosaryo. Ang gidugang gitawag nga nobina. Hindi naman nimo ni mabasa sa Biblia. Hindi na nimo ni mapakli sa Biblia. Amot din gani nahalin. Amo na nga mga kaigsuunan. Mugwa ta sa hindi tinuod. Oh, hindi abi mo lang pasalamat ta sa Ginoo nga giplastar sa insakto ang aton kabuhi. Giplastar sa insakto. So, let's say, siling pa ni Kristo Jesus sa giambal ni Cleanse sang Friday, natapos na. Pero anong gihimo karon sa tao? Gisakit gyapon niya ialawas. Yan. Kay nagpati sila nga ang kaluwasan ara gyapon sa ila. Tapos na. Diba? Amo ning gihambal sa Biblia. Kag dayon siling pa sa aton nga notes kung mobalik ta dito sa aton gitun-an. What was written was already complete and final. It implies the immutability of His message. Hindi na ni siya mapulihan. Hindi na ni pwede ilisan, hindi na ni pwede dugangan, hindi na po pwede buhinan, kaya may mga tao nga nagpuno, may mga tao po nga nagbuhin. Di ba? So, hindi na ni. What is already written, amo na siya. Kag amo nang ikabuhi na ton. Dirata na rely. Mabito na nga challenge na kon, bisan pa man sa mga bisita na ton, ang akong challenge sa inyo, ang Biblia amo ang basaha. Kay amo ni ang magsugid sa imo sang kamaturan.
Walang anong ambal dito sa Psalms 119 verse 89. Your word, O Lord, it is already settled in heaven. Your word, O Lord, it is already settled in heaven. Meaning dito sa Cebuano, kulang taon na ton, ang imong pulong, O Diyos, siling pa dito, mulungtad hangtod sa kanturan, o dili kini mausab diha sa kalangitan. Dito sa King James, ang imo pulong, O Diyos, daan na nahuman sa kalangitan. Amen. So meaning, tapos na ni. Amo bitaw na nga sulti na kon. Yes, ang Diyos naton, ara gyapon siya sa katapusan, sa gibhasan naton. Because ang title niya, siling pa niya, I am the all Alpha and the Omega. Siya ang Diyos sa sinugdanan, kag siya ang Diyos sa katapusan. Amen. Amo na nga kita, nga may katapusan ta, tungod kay may sinugdanan ta. Ang Diyos way katapusan, kay way man siya sinugdanan. Amen. And the Word of God says, His Word is already settled. Tapos na ni, kag amuning nakita ni John the Beloved, hindi na ni pwede liwat-liwaton. Amo bito na nga sulti naton, ining pangitabo sa kalibutan, hindi na ni maliso, hindi na ni maliwat, nga on the way na ta sa propesya. Amen. Hindi na nato ni mapunggan, hindi na ta makasiling nga basi maliso pa, no. On the way na ta sa propesya. Lantaw na ton si Poncio Pilato sa gilansang si Kristo Jesus dito sa 1 sa kapitulo 19. Nagsulat si Pilato og pahibalo og gipabutang niya kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini, Jesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudyo. Nagsulat si Pilato dayon sa 20. Dagan ang mga Hudyo nga nakabasa nini kay ang dapit diin gilangsang si Jesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Griego. Ang mga kadagkuan sa mga pari mingon kang Pilato, ayaw isulat nga hari siya sa mga Hudyo kundi nga mingon siya, ako ang hari sa mga Hudyo. Dayon, anong sumpay dayon ni Kristo Jesus dito? Anong sumpay? Ang nasulat apan si Pilato mitubag, ang nasulat ko, dili ko na ilisan. Kahibalo si Pilato. Pakpakan na to ng Diyos. Ikadua, silang padiri sa natun-an naton, kulang taon naton, the Word of God will stand forever. Speak about a complete trustworthiness of the Bible as inerrant and infallible. Nagpasabot ang Isaiah 55 verse 10 to 11. It is a complete trustworthiness, siling padriya, kay sama nga ang ulan og ang yelo mga hulugikan sa langit og dili na mobalik didto kun dili mo patubig hinuon sa yuta aron manurok ang mga tanom nini og makahatag bini ang magpupugas og pagkaon ang mga tao. Dayon, ang akon mga pulong usab dili mobalik kanako nga kawang. Tumanon hinuon niini ang akong tuyo ug mulampos kayod kini. Pasabot. Ang nakita ni John the Beloved nga may sulat na, His Word, it is already complete and final. And the second things, it is a complete trustworthiness of the Bible. His Word stand forever. Kung unsa ang nakasulti, amo na ang nakasulti. Amen. Kadayon, siling pa sa Biblia, kulang taon naton sa notes naton, according pa sa sining nga passage. Because this Word of God says aton, nga kinahanglan, muatubang ta sa sining nga kapanahunan, nga walay kahadlok. Amen ba? Ano ang word nga gitawag inerrant kag infallible? Because this two word, may nami siya nga gitawag gisgutan. Ining inerrant meaning is perfect. It was sealed with 7 seals. It implies the perfections of the counsels and the cabinet of His promises. Meaning, ang Diyos naton dili siya bakakon. Pakpakan na to ng Ginoo. It is the word perfect. Amo nagyambal dito sa Psalms 19 verse 7, the law of the Lord is perfect. Hindi ka kakita nga may kasawayan sa gisulti sa Diyos. Everything was perfect. Ang word nga infallible sa sining nga passage kung lang taon naton sa aton nga notes, meaning it is sure through. Because ang Titus chapter 1 verse 2 siling padre,
Gipasika diya sa paglaom sa kinabuhing walay katapusan, ang Dios dili gayud mamakak. Misaad ka nato sa maong kinabuhi, sukad pa sa sinugdan. Pakpakan nato ng Ginoo. Amo na ang gipadayag kapitulo 21 bersikulo 5, mao ning gi-state sa Dios dito kang John the Beloved. Sa hapit na mahuman ang gipakita sa iya sa Dios nga pananawon, gi-challenge niya si John the Beloved, siling dayon sa Ginoo. Unya ang naglingkod sa trono, maingon, gibag-o ko na ang tanang butang. Busa, isulat kini. Amen. Isulat kini kay kining mga pulonga kasaligan o matuod gayon. Ang nagsulat si John the Beloved, amo nang sulti naton. Yes, kung may mga tao nga moingon tuo man kamo sa Biblia nga tao ang nagsulat, singa na sila. Yes, tinuod na tao ang nagsulat, pero ang nagdikta ang Dios. Anong gisulat nila? Ang gitudlo sang Ginoo. Gisulat ni John the Beloved, but at the same time, ara sa luyo ang Dios nga nagtudlo sa ila, samtang nga nagasulat sila. So meaning, kung imo butangan sa konklusyon, ang Biblia, hindi sulat sang tao, sulat sang Dios. Pakpakan na ito ng Ginoo. Ano nga baldre? Isulat kini, kay kini nga mga pulong, kasaligan, o matuod gayod. Amo na nga mga kaigsunan, dili ta magduha-duha sa pulong sa Dios. Mabitaw na nga baliko na ton, ang kabuhi sa Kristohanon kinalan, ikabuhi niya ang pulong sa Dios nga iyang nakatunan. Mabitaw na nga ang akong handom, bisan sa aton family prayer group, ikabuhi na ton ang pulong sa Dios. Nagtuon ta sa commitment of fellowship, di ba? Gitun-ani tanan naton, meaning sa commitment sa fellowship, kinahanglan sabto naton ang aton kabuhi, kag ang aton mismo kaigsuonan, kag dayon i-practice kag i-exercise naton ang gihambal sa Biblia. Although malisod siya, pero himuon naton kay nga sa kabuhi naton, sinugan na nang imutupad. Kristohano na siya. Singa na siya, Kristohanon ka ba? Oh, gitawag ka Kristohanon kaya nga nagkabuhi ka sa pulong sa Diyos. Pero karon, kung way ni mo nigi kabuhi, mabito na nga usahay, nga subong sining kabuhi na tungkol kay panahon sa family prayer group, ulahi ta mag-abot, dayon sahay at tupata sa likod magpungko. Way ta may mabatian. Di ba? Abi mo lang, amon ng tinuod. O ita may mabatian. Amo na nga, baliko na kon. Sobra na ta, 2 ka tuig nagtuon sa aton, gitawag lecture. Amo na ang kamaturan. Pakpakan na to ng Ginoo. So this chapter, it is considered, kung lang taon na ton, and when Apostle John, which is John the Beloved, heard the shouting voice of the angels, that is worthy, who is worthy to take the scroll and break up the 7 seals. Kaya kung lang taon naton, balik ang teksto naton sa chapter 5, in verse 2 kag sa 3, siling pa dito sa atong teksto sa gipadayag. Og nakita ako ang usa ka gamhanang anghel nga nagsinggit, kinsabay takos nga mutangtang sa mga silyo, og mubukad sa linukot nga basahon. Amen. Kinsa ang takos? Ano dayon ang sumpay? Apan walay bisan kinsa sa langit, sa yuta, sa ilawom sa yuta, nga makabukad sa linukot nga basahon o makakita sa sulod niini. Kadayon ang sumpay, naghilak ako pag-ayo, kay wala may nakaplagan nga takos sa pagbukat sa basahon sa pagtanaw sa sulod niini. Amen. So when John heard the angels that sayings, who is worthy, amen, kinsa ang takos? May tingog sa anghel nga nagsagit, who is worthy. Amen. Kinsa ang takos nga mutangtang kag mubukad sa libro nga basahon, nga dunay 7 ka selyo. Pero si John the Beloved, naghilak siya kay nga wala siya'y kakita nga takos. Amen. Sa langit, way siya kakita. Ibabaw sa yuta, way siya kakita.
Amo to nga mihilak siya kay way sa kakita nga may takos nga mobukad sa libro nga basahon ni bisan pa man sa pagtangtang sa 7 ka silyo. Meaning waay sing takos nga bisan sa paghikap na lang sa silyo nga basahon. Wala sing takos. Amo nang hinungdan nga mihilak si John the Beloved. Ang Bible naghambal din, he cried out. According pa sa notes naton, kung lantaw naton sa sini nga passage, the phrase no one, kitang tanan, no one. Amen. This failure to find anyone who is qualified to open the book, it showed the moral and spiritual inability of man. Kadayon silang padre, no one in universe or in the heavens could be found worthy enough to break or open the seals, even the angels or the saints. Why takos? Amo na nga makasiling ta. Hindi lang kamo mangakig sa akon. Makasiling ta. Diin man diyay si Maria. Oh. Diin man diyay. Nga sa diri sa kalibutan, kung lantaw nimo majority, lantaw abla, majority. Diri may pista man sa amon. Ang patron di si Antonio. Mabita to si Iking, sa diri si Iking. Nga grabe inyo lugar nung dudong. Siling ko nga man king. Nga kasi kadto ko diri ang ngalan Antonio. Oh. Nataymingan man to nga kasal ni nang niya. Ang gikasal po si Antonio. Nga dayon ang ngalan po ni Luluton yung Antonio. Dayon paglantaw ko sa inyo Antonio. Iba si amo ninyo mga ngalan di tanan Antonio. Koking kadamo sa makita. Diri amo gini mo nakita ha. Si Antonio mangyot. Oh. Abi mo lang wala. So, to tell you frankly, where is Mary this time? Where is Mary? Inabang balikon naton sa aton mga kapilya, may patron ta, pero panidin ninyo. Diin ang pinakadamo nga prayer gihatag. Diin. Kang Mary gyapon. Kang Mary. Majority ang pinakadamo nga recognition dito gyud sa iya. Way ta nagsiling nga way ta nagkilala kang Mary. Yes, gikilala naton siya nga parehas sa aton. Instrumento gihapon siya nga gigamit sa Dios. Mobito na if you carefully may mga grado magyud kamo. Lantaw bla ang sayings ni Elizabeth. Ang gigamit niya nga grammar. Because if you look the Bible, you must consider the grammatical structures. Ang Bible manggod, may grammar kag composition ni. Hindi ni kay pinataka lang. Alatob lang yambal ni Elizabeth. Blessed you among thy women. Kuha ninyo. May tanikon ang gigamit niya is above. What is the difference between above and among? What is the difference? Ang word nga among, pareha lang kamo. Kuha ninyo? Pero kung muingon ka na gani above, labaw na siya. So you must be careful to read sa grammatical structures. Hindi ka kabasa nga ang gigamit is above. Ang gigamit is among. Amen? So dira pa lang sabto ninyo pag-ayo to tell you frankly that. Dayon the second things, mabito na nga baliko na ton, we believe, nga instrumento lang gid siya sa Dios. Pareha sa aton. Kung gigamit siya, gamiton po kaniya. Amen. Nagpasabot ng blessed siya, kaya nga gigamit siya sa Dios. Parehas po siya mo, kung gamiton ka sa Ginoo, blessed po ka. Kay baliskad para sa aton ang blessed ini mga negosyante. Ina mga nagbaligya karon sa gasolina kay blessed sila kayo. Pero no, ang mga nag-alagad sa Dios, blessed po ni sila. Amen. Amo nang state sa Bible.
Nga na. Amo na nga, ang question dire, paghilak ni John, nga, why siya may nakita nga takos mo? Ini sila, ato na sila dito, tanan sa langit na. Oo. Sino man nagipatihan ni mo nga na sa langit? Sabi, si gitawag, way mata nagdaot, si Kuanabi, ining si Buano nga Santos. Oh. Amot nagtuo ka mukha ko na langit po to. Kung ini sila, palahumi ang inyo hunahuna, kung kini sila, matuod nga Dios, nga nagilak man si John, nga way takos. Kuha ninyo? Way takos. Way siya may nakita. Bisan sa langit, way siya may nakita dito. Bisan mga anghel, gani, hindi takos. Laliman kasi na. Amo na nga, hindi ginaton pagdugangan ang Biblia. Amen. Hindi ginaton pagdugangan. Way siya may nakita nga takos mo. Amo to nga nihilak siya. Kaya nga, kung lang tao na to diri, sa notes na to na, silang padiri sa notes na to, in verse 5, one of the elders says, do not weep. If the book cannot be opened, how could the apostles refrain his voice from weeping and his eyes from tears? Kung wala pa sang takos, sino ang mag-antos lang tao na to ang sumpay? The darkness that rested on the church's future history filled his heart with sorrow and deep forbidding fear, because the future of the church is rested upon the promise of the Word of God. Nagpasabot, kung walay takos, kaluluoy ang mga nag-alagad sa Ginoo. Singa na imo tupad, kaluluoy ka. Kaluluoy ka. Amo to nga naghibi siya. Pirting hilak niya, kay nga man, laliman ka. Naabot na ang imo edad sa isinta balik-balik sa simbahan. Nga hindi lang mapulfilled ang promesa sa Diyos. Ang iban sa aton, nagkiniang nagbalik-balik. Di ba? Nga hindi lang yapon mapulfilled ang promesa sa Ginoo. Ang iban sa aton nangaungab na. Nga hindi yapon mapulfilled ang promesa sa Diyos. So mahimo kang kaluluoy. Mahimo kang kaluluoy. Di ba? Why? Amo to nga mihilak pag-ayaw si John de Bilab. Parting hilak niya. Kaya wala siya, kakita mo. Wala siya. Di ba? Niyo, ining aton pagpasalamat, useless ni. Why ni kun waay natuman? Useless. Useless ang pag-prayer meeting, useless ang pagkamatinud-anon, tanan, everything was turned to useless. Amo to nga mihilak si John. Nga ang paglaom sa Kristohanon hindi matuman. Amen. Pero, lantawa lang, anong gihambal diri sa notes naton kung lantaw na to na? In Revelations 4, we saw God was on the throne. Whereas in Revelation 5, we see Christ standing as a lamb and lion. Nga gihimo niya ni tungod kay mga pinili niya, ari pa diri. Lantaw lang, kung lantaw na to na sa paghilak na niya, balik ta dito sa aton teksto, sa Revelation chapter 5. Grabing hilak niya. According pa dito sa verse 5, siling pa dito. Usa sa mga pangulo miingon kanako, ayaw paghilak. Kay ang leon sa banay ni Juda, ang gamhanang kaliwat ni David, midaog og makatangtang siya sa 7 ka silyo og makabukad sa linukot nga baso. Usa sa mga tigulang nga miingon, kung lang taon na ton, 24 katigulang ang gistate diri. Ato na ninatunan sa eschatological. These elders, it is talking about sa gitawag church. Diba? Usa sa mga tigulang nagsulti, ayaw paghilak. Kay ani-ana ang leon sa tribo ni Judah. Paglingi niya sa verse 6, siling pa dito. Unya,
paglingi niya, nakita ko ang usa ka nating karniro ang nagtindog taliwala sa trono, nga gilibutan sa upat ka buhing binuhat og sa mga pangulo, ang nating karniro daw miagig pagkamatay. Sino man ang nakita niya? It is the Messiah, si Kristo Jesus. Kay balikon naton ang libro sa gipadayag, it is more on symbols and metaphor. Paglingi niya, nag-ekspektar siya nga leon, pero paglingi niya, ang nakita niya, giconsidered niya nga sama sa nating karniro. Kag ang nakita niya, daw miagi pagkamatay. Nga, yes, of course, sa nabanhaw si Kristo Jesus, ato na nigyambal sa inyo. It is amazing kayo. Amo nang resurrected body, kag amo nang promisa sa aton sa Diyos. Nga, may lawas kagihapon, pero ining dingding diri, mulapos ka na lang. Pero may lawas kagihapon. But amazingly, why? Although nabanhaw na si Kristo Jesus, pero ang samad sa iyang kamot nagpabilin. Anong gihambal niya kang Tomas? Tomas, hikapa ang akong kilid. Hikapa ang akong kamot. Di ba? It is amazing. Nabanhaw na siya, pero ang samad nagpabilin. Nga, timailhan sa redemption niya. Amo na nga nakasiling si John de Bilab, ang nating karniro, dumihagi pagkamatay, kaya nga, still ang scars sa samad. That is the evidence nga, natapos na niya ang kaluwasan. Pagpakan na ito ng amo na nga siling pa niya, ang nating karniro daw miagi pagkamatay. Amen? This is Jesus Christ. Amo na nga ga-celebrate sa Seven Sings, it is because pagpasalamat ni nga may isa ka Dios nga nagluwas sa ato. Amen. Kag ang Biblia nagambal sa notes naton sa pag-state dito nga ayaw paghilak. Amen. Amo nang in Revelations po, we saw God was on the throne, whereas in Revelations chapter 5, we see Christ standing as a lamb and lion. Nakita na niya diri nga nagbarog na si Kristo Jesus. Amen. Nagbarog na. Kung lang taon na ton sa notes na ton, as a lamb, speak about His redemptive work of salvations. Gitawag si Christ nga vicarious. Ano ning vicarious? It is a penal substitutions. Ang pinakamakasusubo lang, kay kini nga ngalan, giangko ni sa mga tao. Let's say, for example lang, ang gigamit karon nga leader sa Vatican, gitawag na sila the Vicar of Christ. Way nako sang iban pa nga may gitumod kundili ang Papa sa Vatican. Gitawag na sila Vicar of Christ, puli sang Dios diri sa kalibutan. No, ini nga title iyalan ni Kristo Jesus. Gitawag nig i-vicarious name because that is the term a penal substitution. Siya ang nagbulos sa aton. Amen. Hindi kay ang Dios gibuslan sa tao. Baliskad na nga term. Kung dili, kita among gitawagi buslan sa Diyos. Hindi kay ang Diyos amo ang gibuslan sa tao. No. That is a wrong conception. Anong gambal dito sa John chapter 1 verse 29, kung lang taon na ton, sa pagkasunod adlaw nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya og siya mingon, ani ana ang nating karnero sa Dios nga nawagtang sa sala sa kalibutan. So Jesus, He's talking about ilam. Kaya nga aman, sa tanan nga mga mananap, ang karniro kung ihawon nimo, hindi gyud magsyakit. Igo lang magpatulo sa luhat. And that is what Christ. Lantawan si Christ. If you look, laliman ka, gilansang siya halin alas 9, nabugtuan siya alas 3. Grabe ang init sa itong panahon. Laliman kasi na. Pistingi ko nun ninyo, buwan diha usar lang ka oras. Oh, di ba daw, di ka pinokyan, ini kahuman.
Ingan na. Amo na nga imo makita, grabe ang iya sakripisyo. Amo na nga kita, nagpakamatay siya para sa aton. Amo na nga sa pagkakita dito, He is what now standing. Kag according pa sa notes naton, as being a lion, speak about His majesty. Speak about His ruling king, a judge king. Why? Because as being a lamb, it refers to His first coming. But the second coming, Christ is what refers as being a lion. Amen. Hindi na kay ang pagbalik niya as being a lamb. Ang pagbalik niya, He is what now as being a lion. Roaring to all His enemies. Amen. He is what a judge king. In Romans chapter 8, verse 34, kung basahon naton, may makahukom ba kanila nga sadaan? Wala. Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay o gibanhaw o atuan na siya sa tuo sa Dios o nangaliw po alang kanato. In Romans chapter 8 verse 34, after Jesus died, He raised from the dead and sitting at the right hand of the Father, making intercessions for the elect. Sino ang ginampuan niya? Ang Matthew chapter 24 verse 21 to 22. Amo ning gihambal diri. Kay ang kasakitan, this is what a prophecy during the last days. Kay ang kasakitan niadtong panahon na labi pang makalilisang kaysa bisan unsa nga nahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon. Wala na gayoy mahitabo pa nga sama nini. Apan gipamub-an sa Dios kadtong mga adlaw, kay kun wala pa, wala untay mabuhi. Apan tungod sa iyang mga pinili, pamub-an niya kadtong panahon. Sino ang concern sang Dios sa kalibutan? Singa na imo katapad ikaw. Ikaw. Amen. Amo na nga kita, siling pa sang Dios. Siling pa niya. Huwag ka mo kahibalo. Nga bisan gani ang buhok sa inyong ulo, maihap man niya. Di ba? Walay pagtugot ang Dios nga mahan. Nga matagak ang usa ka langgam kung dili niya pagpahanugot, kamo pa. So nagpasabot, kahibalo ang Dios aton sitwasyon karon. Kahibalo siya. Amen. Kahibalo siya nga ang kurudo 132. Kahibalo siya. Amen. Kahibalo siya. Amo bitaw nga sulti na kon, moabay ka na lang karon sa bag-o nga kapanahunan. Ayaw pag-ibilin ang imo kasing-kasing kagunahuna sa karaan nga kapanahunan. Kay kung ibilin pa nimo, magbagulbol ka gayud. Magbagulbol ka. I-adapt karon ang kapanahunan naton. I-adapt. Inga na. Amo nang imo makita, baliko na kon, ayaw na pagpaabuta nga ang kilo sa tabagak tag 20. Ay na pagpaabuta. Di ba? Hindi na. Di ba? Tungod sa pinili niya. Pakpakan na to ng Diyos. Kagabi nyo lang, if you read this passage, sa magatindog ta, in chapter 5 sa verse 6, we see Christ standing as a lamb, refers to His first coming, but as a lion, refers to His second coming. Amen. Kag according pa sa notes na to, ining pagbarug niya. Kay dito sa Romans, we see Christ as sitting and making intercessions for the elect. But sa chapter 5 verse 6 right now, Jesus we see standing. Makita na natin siya nga nagbarug na. Ano ang significance sa pagbarug na niya? Anong significant? Kag amo ni ang bantayanan karon. Amen. Amo ning bantayanan. Kay baliko na kon ang Genesis sa chapter 3, yes, sa verse 15, this is a prophecy of God as talking about between Christ and Satan. Pero ang libro sa gipadayag, this is the final days. Kagdayon, nakita na naton siya nga nagbarog.
Anong significance ini? Siling pa sa Bible, because He is ready to finish the act of redemptive and ready to punish all men who reject His provisions of salvation. Anong significance sa pagbarog niya? Ang verse 6 nagambal. Ang chapter 5 sa James, lantaw na to na. Siling pa diri. Sa chapter 5 sa James. Basahon na itong tanan. Mga igsoon. Anaan na spultahan. Connection ni siya dito sa Laodicean Church. Ang Revelations chapter 4, that is rapture. Baliko na to na. Because ang chapter 4 verse 1, siling pa ni John, we saw heaven open. Amo na ning pag-abli sa langit because that is considered as rapture. Pero, lantawa lang. Before ang rapture sa chapter 4, may natabo dito sa Revelations chapter 3 verse 20. Lantaw na to na. Anong connection sa James? Nagtindog ako sa pultahan og nagapanugtok. Meaning, antes ang chapter 4, ano ang posisyon ni Christ? Nagatindog na siya. I stand at the door and knock. Anong ambal dito sa Santiago? Diin kuno na ang maghuhukom. Baliko na to ang Santiago, Kapitulo 5, versikulo 9. Diin na ang maghuhukom. Mga igsuon, ayaw ka mo pagbagulbol sa usag-usa. Aron dili ka mo silutan sa Dios. Ang maghuhukom, diin na. Anahan na spultahan. Ang ipadayag chapter 3 verse 20, diin siya nagatindog. Pultahan. Amen. So nagpasabot nga, unexpected, unpredictable, I mean, ining dagan sa kalibutan. Amen. Unpredictable ni. Pero isa lang kabutang ang aton masiguro. God already knows sa aton kabuhi. Hindi ta niya pagpabayaan. Hindi ta niya pagpabayaan. Gatindog na siya. Di ba? Amo na nga pag-abot dito sa chapter 4, naable na ang langit. It is considered as a rapture. So right now, Christ we see us standing. Nagatindog na siya. Meaning, ang pagbarog niya, tapos na ang iyang ministry as being high priest to make intercessions for the elect. Ang pagbarog na niya, amo na ni ang pag-execute na niya sa iyang himuon sa kalibutan. Kaya nga, sa pagkuha na niya sa gitawag linukot nga basahon, iyan nagi amat-amat tangtang ang silyo to execute the fulfillment of the prophecy. Amen. Amo na nga mga kaigsuunan, unsa may mahimo naton, pabilin ta sa pag-uyat sa Diyos. Amen. Siya lang kasiguruhan naton. Siya lang nasayod sinitanan. Kag ang Biblia nagambal, diin ka pa man mo duol, nga siya man lang ang takos. Mihilak si John kay walay takos. Gitudluan ta sa Biblia, kung ang kabuhi nimo, why panaplastar kang Kristo Jesus. Right now, brothers and sisters, iplastar ang imo kabuhi sa takos nga simbahon, takos alagaron, kag takos nga himayaon. Waay na sang iban, ang ngalan lang ni Kristo Jesus. Mintras hindi paulahi ang tanan, iplastar ang imo kabuhi sa insakto nga Dios, kag sa takos nga Dios nga ludhan kag simbahon. Amen. Siling pa sa tigulang, ayaw paghilak, ani-ana ang leon sa tribo ni Judah. Tako siya sa pagtangtang. Meaning, it is only Christ as stand as being worthy sa tanan. Nga siya ang katumanan sa saad. Siya ang katumanan sa mga propesiya. Siya ang katumanan sa tanan nga hitabo sa kalibutan. Amo na nga ang aton kabuhi i-attach naton sa takos nga Dios nga mao si Kristo Jesus. Hallelujah. Let us worship God. Lord, salamat sa imo mga pulong, Ginoo. We lift up you, God. Thank you, Jesus. Your words, God, is being faithful to us.
Thank you, Lord. Let us worship God.